Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos ang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Amerika. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon na kanila nang natanggap ang request na kanila namang inendorso sa Department of Justice o DOJ. Batay sa inilabas na wanted poster ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang sa mga kinakaharap na kaso ni Quiboloy ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Noong Enero 2022 nang maisama sa listahan ng mga wanted ng NBI ang founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasalukuyang nakapiit si Quiboloy sa Pasig City Jail habang nahaharap sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking sa Pilipinas. Aabot sa 15.07 million pesos na halaga ng umano'y ipinuslit na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa malawakang anti-smuggling operation sa port area ng Dumaguete City noong August 5 na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 3 suspect. Nasabat ang 263 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo na isinakay sa isang canter truck mula Pagadian City sakay ng Roro at umano'y ide-deliver sa Negros Oriental. Kumpiskado rin ang mahigit 200 na mga kahon ng tuyong tamban at ang ginamit na truck. Ang operasyon ay sa pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office, Negros Island Region, Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at iba pang law enforcement agencies matapos makatanggap ng intelligence report. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law. Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa magnitude 5.4 mula sa unang ulat na 5.8 ang lakas ng lindol na tumama sa karagatan ng Mamburao Occidental, Mindoro, 10:38 ng umaga nitong August 7, Biyernes. Naitala ang intensity 5 sa Mamburao at ilang bayan sa Oriental Mindoro, habang naramdaman din ang pagyanig sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila, Romblon, Bulacan at Bataan. Bilang pag-iingat, pansamantalang inilikas ang mga empleyado ng Korte Suprema, Sandigan Bayan, National Bureau of Investigation o NBI at maraming iba pang tanggapan habang nakaantabay ang Philippine Red Cross sa monitoring. Ayon pa sa PHIVOLCS, inaasahan ng mga aftershock. Ang pagyanig ay nangyari 2 araw matapos ang magnitude 6.4 na lindol sa karagatan malapit sa Sarangani, Davao Occidental na nagtala ng instrumental intensity 5 sa lugar. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.